Hi guys, today I'll share with you my perfume favorites this 2023. Ang dami nito guys, bilisan natin. So, unahin ko muna tong dalawang Jo Malone kasi hindi pwedeng wala sa isang taon because madali siyang gamitin dito sa weather natin sa Philippines. And unahin ko itong English Pear and Free siya na nagulat ako na nagustuhan ko siya. Actually, itong December ko siya nagustuhan. Pasok to sa December. Perfume favorites ko din. Hindi ko siya gusto before. This is fresh na floral. Hindi siya ganun ka-sweet, pero uplifting siya. And before, hindi ko siya gusto kasi parang amoy cider siya sa skin ko. But I guess sa malamig na weather, sa burst season, gusto siya ng skin ko and na-appreciate ko siya ngayon. Hindi fair kung sasabihin ko na nakikita nyo ba yung dent. Sa akin kasi, sa dami ng pabango ko, malaking dent na yan. Okay? And ngayong buwan ko lang to nagamit. So, para sa akin, madami na yan. I love respraying this kasi kapag naaamoy ko siya ulit, parang nagigising ako, nagiging energetic ako, nagiging happy ako. So, nakahappy ako sa kanya. Limited edition tong bottle na hawak ko guys ha. Parang last year yata lumabas yung ganitong design na bottle pero ganito yung normal na bottle. And itong pangalawang nilabas ko, this is another Jo Malone. And medyo matagal na yata siyang nilabas pero sa Greenbelt kasi, na-post ko na to sa Instagram, nagkikarry sila nung mga, parang ang tawag nila is archive collection, yung mga luma nang nailabas na parang inuubos na lang na stock. I think dito sa Philippines, parang ganon. I think kasi, kung hindi ako nagkakamali, meron nito sa London kasi syempre parang English brand to, no? Meron silang store doon na parang meron silang archive collection na parang mga nilabas na sila na lang yung meron. And meron na tayo nito sa Greenbelt. Hindi ganun kadami yung collection nila, parang inuubos lang yung mga lumang stocks. Pero bago pa ako maligaw sa mga sinasabi ko, this is the Wisteria and Lavender Cologne. Hindi ko alam kung anong meron dito. Hindi siya ganun kalakas sa skin ko. Hindi ako nakokomplementan dito. Hindi ako yung amoy na amoy. This is to me parang hindi man skin scent. Mabango ka naman. Amoy ka naman ng katabi mo. Pero hindi siya yung pabango na pabangong pabango. Nare-relax ako dito. Ang ganda nung blend nung Wisteria and nung Lavender na kada spray ko sa kanya. Kahit ngayon inaamoy ko dito sa bote, nare-relax ako guys. I would recommend this sa mga healthcare professionals, yung mga masiselan ng ilong. I'm not sure kung ilang bottles pa ang natitira sa store. Try nyo siya guys. Meron akong 3 bottle na backup nito. Pagka iniisip ko ang hina niya, parang nangihinayang ako sa kanya but I think sa summertime medyo mas lalakas to. Pero pag inaamoy ko talaga siya guys, gustong gusto ko siyang ipaligo sa katawan ko. Next naman, meron tayong 3 Chanel. And this is the Paris. Ito yung unang-una sa listahan ko talaga netong 2023 na perfume favorites ko kasi nagustuhan ko to nung January this year. Gaya ng sinabi ko sa review ko before, parang lumabas yata to ng December perfume favorites ko last year kasi gusto ko siya pagka medyo mas malamig na weather. This is, meron tong patchouli. This is a floral perfume na may patchouli pero may pagka-masculine din siya ng konti. I think may rose dito kung hindi ako nagkakamali. Floral siya na patchouli na you might say nothing special, may kaamoy na siya, but ang ganda nito pagka-burr season. Or malamig na weather, sabihin na natin. Gabrielle Chanel na parfum. Eto siya. This is 35 ml lang and I think 35 ml lang talaga yung nilabas nila. Ang ganda nito. Diba? Sabi ko nga sa inyo, meron akong love and hate dito sa Gabrielle from Chanel. Either yung essence or yung eau de parfum. Pero, etong parfum, perfect. Ang perfect niya sa kanilang 3. You would think malakas siya because mataas yung concentration niya, yung oil concentration niya, but no. Ang soft niya, parang siya pa yung softest yata sa kanilang 3. Hindi ko na pagtatabi-tabihin. And ang ganda ng parang blend ng floral na notes nito. Ang linis na floral, parang ganon. Nako-compare siya ng konti sa Dior na J'adore. May ganon din siyang dating, sabihin na natin. Pero mas parang cleaner, powdery kasi yung J'adore. Ito talagang floral, clean, dainty, ganun yung dating niya, ang soft. And I could recommend this as bridal perfume kung naghahanap kayo ng something soft and floral na pabango. Eto, this is the Coco Noir na Chanel. Lahat ng Coco Noir, makalahat ako, no? Kasi yung una kong Coco Noir na pabango is yung Eau de Parfum. Yun yata yung unang lumabas, kung hindi ako nagkakamali. I-correct nyo ako, guys. But this one, the one I have, this is the Parfum
na version or parfum na version. And wala tayo nito, nagtanong kasi ako sa Rustans, wala tayo nito dito. Nakikita ko siya sa website, sa Chanel website sa US. Available siya. And actually may lumabas na yatang extrait. I can't wait to smell that. Kasi etong line ng Coco Noir, to me, ang sexy niya, pero at the same time may pagka-youthful, pero pwede rin siyang gamitin ng mature na women, pero ang sexy-sexy niya talaga. Parang napaka-cool na sexy na babae. Ganun yung dating niya. Etong parfum, mas nababanguhan ako sa kanya sa Eau de Parfum. Pero kung wala sa akin tong parfum, love ko pa rin yung Eau de Parfum. Sabi ko nga sa inyo, etong Coco Noir, gustong-gusto ko to. And I think yung extrait, I have a feeling magugustuhan ko rin siya. 3 Dior na pabango ang pumasok this year. Unahin natin itong Christian Dior na Lucky. This is fresh, ozonic. Para siyang, lagi ko tong sinasabi, kung mahilig kayo sa L'Odyssey, yung mga ganong klaseng pabango, and medyo gusto nyo maiba ng konti, try this, etong Lucky. Pwede siya sa babae, pwede siya sa lalaki. Easy reach, good for everyday, signature scent, super light, clean and simple na pabango siya sa akin. Next is another, parang pwede siyang gawing signature na scent, matagal na siya sa market, good for everyday, all year round, okay siya. And this is the J'adore na Eau de Toilette. Bumalik ulit ako dito sa line na to and na-appreciate ko siya. Floral, powdery, clean. Parang may dating siyang baby cologne almost. Men and women could wear this. And to me, it's not as powdery as nung Eau de Parfum. Mabango din yon, good for everyday din. Actually, pag nabaliw kayo dito sa line ng J'adore, parang mahihirapan kayong mag-decide kung saan ba ako mag-i-stick kasi ang bango nilang lahat actually. But to me, itong Eau de Toilette, sobrang easy to wear. Ang sarap ipaligo sa katawan. Bagong labas na J'adore na line or parang nilabas ulit. And this is the Lure. Ang bango nito. Fruity, sweet, happy, almost candy, parang ganun yung dating niya. Na parang nagsha-shampoo din, parang ganon. Nauuso kasi ngayon either gourmand or yung matatamis na almost candy na pabango. And eto, parang almost candy siya. Pero, pwede siyang gamitin ng medyo mature na women. Pwede rin siyang gamitin ng bata. Alam niyo yun, ang ganda ng pagkakatimpla. And medyo parang na ibang twist na version siya or na variant siya ng J'adore. This year, medyo na-appreciate ko yung brand na Maison Francis Kurkdjian. MFK, sabihin na natin. And medyo nabalik-balikan ko and naamoy ko nang naamoy yung mga scents niya. And isa-isa ko na silang nahihimay. And marami akong gusto sa kanila kaso ang mahal niya lang talaga. And meron 2 pumasok this year. And this is the Aqua Vitae Forte. Ang sexy nito pero at the same time ang fresh. Ang citrusy niya pero at the same time, ang sexy na may pagka-spicy sa kanya. Ito talaga yung nagustuhan ko. Unang-una dito sa Aqua Vitae na line. Meron din ako nung cologne pero I have to play with it pa. Pero this one, ang luxurious ng amoy niya. Aqua Celestia na Eau de Toilette. This is fresh. Almost dito sa bottle actually. Almost parang fresh, watery. Amoy mojito. Pero ang linis-linis niya guys na may naamoy ako sa kanyang musk. And slight spiciness. Some might find it masculine, but I love this. Madali siyang gamitin pag summertime. Easy reach din siya. Good for all year round dito sa weather natin sa Philippines. Medyo mahina lang siya kasi Eau de Toilette, but sa akin okay lang mag-respray para medyo ma-uplift din yung mood ko pagka nagre-respray ako. Parang nakakagising siya. And I don't know why, parang mas napipicture ko, although unisex siya and I love this, mas napipicture ko maraming lalaki ang magkakagusto nito or may gusto nito and gumagamit nito as their everyday perfume or cologne. Brazilian Crush Cheirosa 68. Nakikita niyo yung dent. Meron din ako maliit nito, which is nabili ko nung nagpunta kami sa France. Ang baba na din noon, hindi ko siya mahanap. Hindi ko alam kung saan ko sinuksok. But I really love this. This is to me, an easy to wear na version na parang medyo hawig ni Baccarat Rouge 540. Pero hindi siya nakakaumay na matamis. And because cologne lang siya or perfume mist lang siya, ang dali niyang i-spray, ang dali niyang ipaligo. And hindi siya yung parang sticky, sickly sweet na dating. I really like this one. Ang fresh niya kahit nasabihin nating matamis siya. Tom Ford na Rose de Sheen. Sabi ko nga, I thought limited edition to pero hindi naman.
I like this. Meron something sa kanya na parang ang fresh, na parang almost minty, pero may rose siya. And mas na-appreciate ko siya pag na-spray ko siya sa damit. Parang ang simple lang nung amoy niya. Sabi ko nga parang rose na may something fresh na minty, pero may pagka-elegant siya. And because of that, parang to me, pwede siyang gawing signature na scent. Pwede siyang gamitin all year round sa weather natin dito sa Philippines. Ang ganda niya. Parang hindi ko siya masyadong naririnig na mini-mention, pero na-appreciate ko siya nung bigla ko siyang hinila one time nung meron kaming mga bisita dito sa bahay. Tory Burch na Cosmic Wood. This is woody, floral, clean. Parang may orange blossom siya kung hindi ako nagkakamali. Pero ang light lang niya, ang dali niyang gamitin, ang daling ipaligo sa katawan. Na-notice ninyo, mahilig ako sa ganyan kasi yung weather natin dito sa Philippines. Even though parang burst season na, may times na ang init na ang lagkit and gusto mo lang mabango ka, pero ang hirap gumamit ng malalakas na pabango actually. So sa gabi mo lang siya magagamit, alam niyo yun, or kung naka-aircon ka. But kung gusto mo ng parang pang-office or yung pang-errands lang yan, maganda to. Now, hindi siya ganun kalakas, pero to me, ang dali niya talagang hilain as something na parang light, woody, floral. May pagka-sweet ba siya? Actually, dito sa bottle, hindi siya ganun kalakas, which means hindi talaga siya malakas na pabango. Maganda to sa mga maselan yung ilong, yung mga, gaya ng sinasabi ko kanina, nag-work as parang healthcare professionals, yung hindi kayo malakas na malakas, pero mabango kayo pag dumadaan kayo, medyo maaamoy naman kayo ng konti. Ang soft niya, pero ang linis na floral na woody. D&G La Emperatrice. Alam nyo, pinipigilan ko lang yung sarili ko, pero pasok to sa parang all year round favorites eh. Kasi ang light, ang daling gamitin, ang fruity, almost shampooy, ang linis. Ano pa bang hindi nyo gusto dito? Sana lang gawin nilang malakas, but it's been on the market for a long time and wala silang ginagawa about it. Pero I think it's because parang tanggap na ng mga tao na light siya, na clean, fresh, fruity, shampooy na pabango na you can parang respray, ipaligo sa katawan. Okay lang. Pag naamoy ko siya, nahahappy ako. And I feel young. I don't know why. Maybe because matagal ko na ginagamit tong pabango na to na parang bumabalik ako doon sa past na medyo mas bata-bata pa ako ng konti. Kung naghahanap kayo ng parang blind buy na pabango, lalo na sa babae. I mean, men could use this, pero sa lalaki medyo i-test nyo muna kasi baka hindi nyo magustuhan yung pagka-shampooy niya or yung pagka-fruitiness niya. Pero sa babae, parang hindi kayo magkakamali dito. Mag-comment nga kayo below kung meron sa inyong nakabili and nakagamit nitong La Emperatrice and hindi ninyo nagustuhan. Guerlain na Aqua Allegoria, Granada, Salvia. I love this. This is fresh, sparkling, uplifting, fruity kasi meron siyang I think blackcurrant. Meron din tong sage. So, alam nyo yon, ang bango-bango niya guys. Well, sa iba, parang amoy simple na parang floral na rose. Kasi I think may rose to kung hindi ako nagkakamali. Pero to me kasi, yung pasok ni blackcurrant or nung fruity na notes niya, may pagkadating na parang ang fun, ang happy, and ang sparkly niya kasi, parang ganon, ang fresh. To me, all year round pwede din siya. Easy reach na pabango if you like parang something fruity, floral na klase ng pabango. May nakalusot na Narciso Rodriguez. Hindi na siguro kayo magugulat. This is the For Her na Forever and I think this is a limited edition. So marami akong backup bottle nito because I love it. Kung gusto niyo si Eau de Toilette pero hindi niyo magamit palagi kasi natatapangan kayo sa patchouli and you find the Eau de Parfum na For Her we're talking about yung For Her na line niya na parang it's too floral na you find it. Sa iba, they find it mature or parang amoy putpuri. Parang nasa gitna tong si Forever. Parang kinumbine silang dalawa and eto siya. Ginaamoy ko yung bote nito. I love it. Gusto ko siyang ispray sa katawan ko. Ang soft, ang sexy. Yun lang, hindi talaga siya nagpo-project. Hindi siya yung klase ng pabango na makokomplementan ka. But to me, it's for me. Alam niyo yun, may mga pabango kayo na for you kasi gusto mong sumaya ka
gusto mong gumanda yung mood mo, may mga pabango naman na you know makokomplimentan ka because you've been complimented na before nung ginamit mo yon. It's for the other people. Ako usually pag nagpapabango ako, it's for me. Kasi gusto ko siya. Gusto ko siya for that day. Gusto kong ma-uplift yung mood ko or depende sa mood ko, but bonus na lang pagka nakokomplimentan ako. And I love this. I really do. Kung gusto ninyo ng something soft, musky, I'm not sure kung slightly sweet ba? Pero hindi siya candy sweet na klase ng pabango. Pwede rin siyang gamiting parang bedtime na scent kasi hindi siya ganun kalakas na kalakas. Ang dami ko nang, I hope nakikita ninyo yung dent. Hindi siguro ang hirap pakita sa camera. Ayan siya. I hope nakikita ninyo. Pinapaligo ko to sa katawan ko kasi hindi siya ganun kalakas. Para sa masisela ng ilong, healthcare professionals, or like me for example, makeup artist na meron akong clients na ang lapit ko sa client and ayokong sumakit yung ilong nung client ko. Maganda to kasi it's hindi naman siya quiet pero hindi siya yung loud na loud. I hope na gets ninyo yung ibig ko sabihin. Baka makahanap pa kayo nitong forever na bottles. I-try ninyo siya guys. Louis Vuitton Apogee. I hope na pronounce ko siya ng maayos. This one, kung hindi ako nagkakamali, ito yata yung unang-una kong nagustuhan. Nung nag-aamoy ako sa Louis Vuitton na luma nilang store sa Greenbelt. Clean, elegant na klase ng pabango. Good for everyday if you could afford a bottle. To me, ang simple niya, pero may sophistication sa kanya na parang for everyday siya na klase ng pabango ng sophisticated na woman, sabihin na natin. Ang linis niya guys parang may namoy ako sa kanyang magnolia. Ang floral niya, pero hindi siya yung alam niyo yung floral na parang bouquet ng bulaklak. Hindi siya ganun Ang una mong may isip sa kanya is ang linis niya and elevated yung amoy niya. Pag inaamoy ko siya dito sa bote, parang iniisip ko, bakit hindi ko siya laging nilalabas? Nakakalimutan ko siyang gamitin, pero ang ganda niya guys. I could see myself, kung sabihin na natin wala akong masyadong pabango, wearing this as parang my everyday signature scent. Dalawang sweet, sabihin na natin gourmand, na pabango, and unahin natin tong DNG na Devotion. Ang ganda ng bottle niya. Sabi dito sa box niya, Candied Citrus, Orange Blossom, and Vanilla. And totoo naman, this is sweet. Kung hindi ninyo gusto yung mga ganitong heavy, sweet, vanilla, almost parang pagkain, parang cookie, sabihin na natin, hindi nyo to magugustuhan. But, pag dumaan kayo sa store, huwag nyo siyang i-judge agad, huwag nyo siyang iwasan agad. Mag-test kayo, i-spray nyo siya sa skin. Kasi this is interesting. Kasi sa unang spray, matamis, parang pagkain, parang sabihin na natin, vanilla cookie almost. But pag medyo tumagal siya sa skin, may lalabas na floral na note sa kanya na ang ganda niya. Para siyang floral gourmand na klase ng pabango. So, to me, hindi siya pagkain na pagkain at least sa skin ko and sa ilong ko. So dun sa mga natatakot sa mga gourmand na klase ng pabango, give it a try and wag kayong tumigil sa parang pag-amoy lang sa bote. I-test ninyo sa skin ninyo, patagalin nyo ng konti para makita ninyo yung sinasabi ko sa inyong floral na note na lalabas later. Pumasok sa list, itong Burberry Goddess. Ang meron ako is itong refillable na klase ng bottle. Actually, itong bottle na to, in-order ko pa to, or decanter, sabihin na natin, in-order ko pa to sa UK. Pero meron na tayo nito sa Philippines. This is another vanilla na klase ng pabango, pero meron siyang lavender. Ang ganda rin nito. Many people would say na parang generic siya, but pwede siyang easy reach na lavender vanilla na klase ng pabango. I know someone who uses this, and sa kanya, amoy sagot gulaman siya. Minsan may ganong dating sa akin yung mga vanilla na scents Pero this is nice and maraming may gusto nito and maraming nakaka-appreciate nito kasi medyo mas madali siyang gamitin compared kay Devotion. Etong huling tatlong bottles, these are all inspired scents and I love them. So unahin muna natin itong Rosa Majestica na inspired by Dior Ambre Nuit. This is from Parfum AE PH. Pinadala nila sa akin to. I don't remember kung bumili ako ng extra bottle nito but I really like this one. And pumasok siya sa listahan ko, no? So medyo matagal ko na siyang nagamit. I need to spray this and oh my goodness, ang bango niya talaga.
Ang bango-bango niya. May pagka-rose na ang linis na klase ng pabango. Ang naaalala ko scent memory and naaamoy ko din dito is may pagka-powdery din siya. May pagka-masculine siya. I think Ambre Nuit is for men. I'm not sure. Hindi ko na i-check guys. But I love this. At least itong version na to. I really love this. I-try nyo guys. Ito maganda tong i-blind buy. Pangregalo sa husband, sa brother, sa father, sa lalaki. Pero kung babae kayo and gusto ninyo na may pagka-girl boss yung dating ng pabango ninyo na malinis, na may pagka-powdery pero hindi powdery na parang mature yung dating, try this. Ang ganda niya guys. Etong Rosa Majestica from Parfum AEPH. Latafa, Camera. Eto, nirecommend lang sa akin to. And trinay ko. And oh my goodness, ang bango niya guys. Creamy, sweet, boozy. Not for everyone. Pero kung kaya ninyong gumamit ng ganong klase ng pabango, men and women, try this. And ito, nakapasa to sa husband ko. Ayaw no ng matatamis na klase ng pabango. Pero he appreciates this pag ginagamit ko siya. Nababangohan siya dito. Merong times na parang it's too much for me. Actually, dito sa bote, parang may naaamoy akong creamy coconut na hindi ko alam kung bakit. Pero most of the time, lalo na pagka right venue, right temperature, alam nyo yon, maganda siya. Etong pabango na to, perfume favorite ko siya. Kasama siya etong year na to. And eto din, well complemented din siya. Kada ginagamit ko siya, tinatanong ako kung ano yung gamit kong pabango. And this is the Ministry of Oud Satin Extrait de Parfum. To me, meron siyang dating ni Velvet Rose and Oud na amoy. Pero this one is, I don't know kung anong meron dito. Parang mas creamier siya. Slightly spicier, sabihin na natin. Parang medyo mas simple na version yon sa skin ko ha. And yun, nakokomplementan ako doon. Pero usually lalaki ang nagtatanong sa akin pag gamit ko yon. Pag gamit ko to, etong Ministry of Oud, men and women ask me, but mas madaming babae ang nagtatanong sa akin and they also wanted to buy this pagka naaamoy nila sa akin to. Sexy, creamy, rose oud, powdery, spicy. I love this. Pag gamit ko din siya, I feel good. I feel sexy. I feel great. I don't know why. Not because well complemented siya, pero talagang pag gamit ko siya, I don't know, naiiba yung mood ko sa kanya. So, ayan na guys, yung 2023 perfume favorites ko. Actually, may mga tinanggal pa akong iba kasi or else masyado nang dadami. Pero eto yung talagang nagustuhan ko netong taon na to. Alin dito yung meron kayo and nagustuhan din nyo siya or paborito nyo siyang gamitin netong 2023. Mag-comment nga kayo below. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!